Thank you sa inyo guys. Masaya talaga ako. Masaya ako kahit marami akong problema. Bakit? Unti-unti umuusad. Kahit paano, unti-unti umuusad. Ganyan talaga. Mabigo ka man sa isa, doon sa pangalawa, pangatlo. Inuubo na naman ako. Pero mamaya-maya iinom ako ng gamot. Hindi nawawala talaga itong mga ganitong panahon. At saka patuloy lang tayong mananalangin at mananalig sa Diyos. Ang Diyos ang may likha sa atin. Ang Diyos na may likha sa langit at lupa. Lubos niyang pinagpala ang umaasa at sumampalataya sa Kanya. Kasi pangako niya yon, aking ililigtas ang tapat sa akin. Kung sino man si Yahweh ako'y kilanlin. Siya'y aking gantimpalaan na mahabang buhay. Siya'y bigyan ko ng karangalan habang buhay. Pangako niya yun eh. Kaya umaasa ako habang ako'y nabubuhay. Kasama niya ako. Kasama ko siya. Love niya ako. Kaya ang sabi nga niya nung mensahe nung linggo eh. Nung nakaraan linggo, hindi bukas. Na walang makakaagaw sa aking lingkod, ang akin ay akin, at nakikinig sa akin ang aking tupa. Kaya hindi ako maagaw na kanino man. Kasi sa kanya lang naman ako nakikinig. Si Yahweh ang aking pastol at hindi siya nagkukulang kailanman. Si Yahweh ang aking pastol at hindi siya nagkukulang kailanman. Hindi naman talaga siya nagkukulang sa akin eh. Kahit mayroon mga problema, mga sigalot, hindi ako na pagkatao guys, hindi ko lahat nilalantad sa social media ang lahat na mga problema. Kasi privacy ko yun. Hindi ako tulad ng ibang mga content creator na kahit na nasa inuuna pa ang pagbablog. Ako hindi. Kasi gilagyan ko ng hangganan ang lahat ng bagay. Hindi lahat na buhay mo, palibasa ikaw vlogger, ikaw content creator, ay ilalagay mo sa social media ang lahat ng bagay. Hindi pwede yun. Hindi ako doon. Kasi nilagyan ko ng hangganan ang lahat ng bagay na kung anong mayroon ako. Kasi ayaw ko hindi ako, mayroon isang content creator na kung magkasakit ang magulang niya, walang pera ang magulang niya, nilalagay niya sa social media. Hindi magandang gawain yun. Bakit? Para kang naghingi ng limos sa social media. Parang inaano mo na lang yung buhay mo sa social media na lang. Hindi pwede yung ganun. Magagalit ang aking maliban magalit ang Diyos. Pangalawa, magagalit ang aking mga kapatid sa pananampalataya at kapatid ko sa dugo. Bakit? Lahat ng bagay nilalagay mo sa social media, hindi mo nilalagyan ng hangganan. Kahit sa YouTube ko, hindi ako nagbablog tungkol doon. Kasi mas maganda na yon, nalagyan mo ng hangganan ang mga bagay-bagay na yon. Buhay mo yon, buhay mo yon. Mayroon kang privacy na sa likod ng camera na ikaw ay nagiging masaya, mayroon ka palang pinagdadaanan na iba. Kasi ang mahalaga yung buhay natin. Pero ang iba naman nilalagay ko sa social media, lalo nung nakaraan na mga taon, nagkakasakit ako,
siyempre parang malaman ng aking mga followers na ganyan na nangyayari sa akin. Pero yung iba, hindi ko na nilalagay doon. Kailangan mayroon mga hangganan ang mga bagay-bagay. Tulad ng iba, bato-bato sa langit, ang matamaan hindi lang nagagalit, no? Real talk lang yun. Pero, nakikita kasi ng dalawa kong mata, nakikita ko. Kaya, nasasabi ko yun. Bakit? Kitang-kita naman talaga na walang paghahalaga sa kanilang mga sarili. Kailangan binibigyan natin ng privacy ang ating sarili. Nilalagyan natin ng hangganan ang lahat ng bagay. Palibasa ba, mukhang social media ka, lahat ng bagay nilalagay mo na lang yun doon. Kung tatai ka, maligo ka, mag-ihi ka, nilalagay mo sa social media lahat yun. Ganyan ang ginagawa ng ilan sa atin. Ilan na, hindi lahat. Yun ang ginagawa ng ilan sa atin. Mayroon nga akong nakikita habang sumasayaw na hubalan ng panty o sinasadya yun. Pero totoo yun. Bakit ko, ako kasi ayaw kong paligoy-ligoy kasi ayaw ang Diyos ayaw magpaligoy-ligoy na Totoo. Mahal tayo ng Diyos, kaya nilikha tayo ng Diyos. Pero hindi rin niya kinukonsente ang mga kasalanan na ginagawa natin. Hindi niya kinukonsente yun. Kasi iba ang pagmamahal, mayroon pagtutuwid. Kung ako nga, tinutuwid ng Lord, ang iba pa. Kaya nilalagyan niya ng mga sigalot, mga salot, ang lahat ng mga bansa na gumagawa ng hindi ka nais-nais. Tulad ng ngayon, Hong Kong. Ilang tao ang namatay na. Sa palagay mo ba? Hindi lang tayo na magsuot tayo ng puti, banal na tayo. Hindi yun na nakasuot ka na ng puti, banal ka na. Hindi yun. Ang tinitingnan yon ang ating puso. Ang ating puso, kung ano ang laman nito. Puso, isip. Yun. Hindi tinitingnan ng Diyos yung ating mga sinusuot, ang ating mga ginagawa. Ayaw tingnan ng Diyos yun. Ang ginagawa natin para sa ating sarili na mayroon tayong privacy. Hindi naman ukma yun na wala tayong privacy sa ating sarili, wala tayong paggalang sa ating sarili. Igagalang natin kasi mahal tayo ng Diyos, mahalin din natin ang ating sarili. Paano tayo magmahal ng iba kung hindi natin mahalin ang ating sarili? Tulad ng kahit may sakit ka na, iinom ka pa ng alak. Mayroon akong doon sa ospital, namatay nang dahil sa alak. Bakit siya namatay? Galing sa inuman. Pag-uwi, nakamotor, sagsag. Mayroon din akong nakikita, galing ako simbahan. Nasa lubong ko, balintong ang motor. Bakit? Lasing na nag-drive. Hindi naman masama mag-inom, pero ilagay sa tiyan, wala sa ulo. Hindi naman, kasi naggawa naman ang Diyos sa alak, sa kasal. Ngunit hindi niya sinasabi na magpakalasing kayo. Sinasabi lang niya ilagay sa sa tiyan, hindi sa ulo. At saka yung pamumuhay natin, tinitingnan ng Diyos kung gaano tayo kabuti. Yung pagbibigay, mahalaga. Na nasa atin ang susi,
Kaya dapat natin gamitin. Ito, paalala ko lang na kailangan natin lagyan ng privacy ang ating sarili. Lagyan natin ng hangganan ang ating mga pagbablog bilang content creator. Hindi kay nakikita mo, narinig mo, ibablog mo na rin. Hasta kagabi, mayroon akong nakikita na pinalabas ako ng aking amo. Nandoon sila oh. Kasama ko dito pusa. Pero sunod na video niya, naka walang halos nakabra lang siya. Tapos naka-spaghetti, ganun. Hindi naman yun pangit. Pero ang pag-vlog mo sa iyong amo, yun ang pangit. Kung malaman ng iyong amo na binablog mo siya, 'di ba parusa ang kapalit? Makulong ka pa. Kasi binablog mo ang walang panghintulot. Oh. Pag malaman yun, tinitingnan yung cellphone mo na binablog mo siya. Di ba maghibas-rihas ka? Ito, paalala ko lang sa inyo na huwag ninyo i-vlog ang mga taong na walang panghintulot sa iyo. Kasi bad yun. Huwag mong i-vlog yung kahit anak mo. Huwag mong i-vlog kasi makikita ng iba yan na anak mo siya. Ako, mayroon akong mga photos tungkol sa aking pamilya. Pero kahit kailan, kahit mayroon mga dito sa bahay, wala akong nilalabas doon. Huwag mong panghintulutan na pasukin kayo ng ibang tao, na pakialaman kayo ng ibang tao. Tulad ng mga sikat ngayon na artist, sikat sila pero ang pamilya nila may mga sigalot na lagay pa sa social media. Tulad kay Paulo, di ba? Walang pagkakaunawaan ng mag-ina, pero nakalagay sa social media. Anong ibig sabihin yun? Tang-awa sa mga medicine, sa mga taong nasa kanilang paligid, para silang kaawaan na dalawa lang punto doon, na malaman ng social media na ganyan pala ang pamilya nila. Dalawa lang ang doon, na ang kanilang pamilya mayroon pala mga sigalot. Sino ang masaya doon? Ang social media o ang Diyos, o ang ginagawa mong pahiyain ang iyong mismong pamilya? Hindi na lang basta vlogger bablog mo na lang din ang lahat. Kailangan may hangganan ang lahat. Kaya ang ibang mga content creator na nakikita mong masaya, hindi mo alam kung ano ang nasa likod ng camera. Yun ang totoo. Ako nga, parang ayaw ko nang manood sa sa Facebook. Kung hindi lang ako nakipag-engage, parang ayaw ko na manood. Bakit? Nalulula ako sa aking mga nakita. Lulang-lula ako sa mga nakikita ko talaga. Parang nagsawa ako o nanghihinawa. Pero tinitiis ko. Bakit? Yun ang pag-ibig ni Kristo, na ipinapaalala lagi na mahal tayo ng Diyos. Pero naalala ba natin na ang sabi ng Diyos, mahal ko kayo lahat? Ako, mahal ba ninyo? Na kung ano ang ating mga lumalabas sa ating bibig, yun ang nangyayari. Yun. Babay sa inyo sa sunod kong video. Mahaba na.